Let us open our Bible on Psalms 48, verse 14. Praise the Lord. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Yes. Ang ating Diyos ay hindi lang natin Diyos sa pang-ilang taon lamang. Ang ating Diyos ay hindi lamang natin kasama sa panandalian lamang. Ang panandalian na ibig sabihin, yung buhay na nauukol sa sanglibutang ito. Life is like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. Yan yung buhay sa sanglibutang ito. Lahat ng physical, sinabi dyan, is like just, all flesh is like just a grass that withers, and the flower which faded. Napaka-quick, napakadali. Sabi nga ni David, my life is like just 100. Parang isang dangka lang. Tandaan natin ang ating Diyos na gustong maghatid sa atin sa kanyang eternal glory. Kaya masasabi natin, He is the God who is our God forever and ever. Pag sinabing forever and ever, that is beyond ilang taong existence. That is eternal. That is forever. That is endless. That is infinite. Imagine that. No? Ang ating relationship sa Kanya is forever and ever. At ang pinakamahabang moment na ating i-spend with our God, in the presence of God, hindi dito sa sanglibutang ito, kundi doon po sa kabilang buhay sa eternal glory of God. Bakit sinabi dito, He will be our guide even unto death? Siya yung gabay natin at maggagabay sa atin hanggang sa kamatayan. Alam mo, sunod-sunod na yung aming funeral services. Pag sinabing funeral services, somebody who died. And during the wake, magsiservice tayo, magbigay tayo ng Word of God. Word of comfort, word of encouragement, word of wisdom, word of eternal benefits, word of hope. Nandyan na lahat. So, kailangan ang bawat tao magabayan sa kanyang kamatayan. Kasi mahalaga yung kamatayan na yung yugto ng buhay natin. Kung ang tao nagsiselebrate ng tinatawag na birthday, no? Because matawag natin na yun yung araw na lumabas ka sa mundong ito na buhay. Kaya nagsiselebrate ka because you are so thankful and grateful to your Creator, to your parents, kung sino pa man nasa paligid mo sa buhay mo. Pero madali lang yung selebrasyon na yan. Hindi yan mag-abot. Minsan pag makakita tayo na 80th birthday celebration, 90th birthday celebration, what is that? Comparing to eternity or eternal or forever. Walang sinabi yan. Kaya napaka-importante yung mag-guide tayo sa hanggang sa kamatayan natin. Bakit? Because that is the finality. That is where the judgment of God will be based on our eternal journey. Diyan kasi. Kaya nga sinabi diyan, the end of a thing is better than the beginning. Bakit? The end of a thing that is death, mas maigi yan. Bakit? Sapagkat you are transforming your physical body to angelic body. Kaya minsan nag-post ako sa this is the burial service sa buhay ni Sister Bonya or Sister Banji Padaw Mulihon.
and another angel added in heaven. Bakit another angel added in heaven? Yan yung sinabi sa Bible eh. Sa resurrection, we shall be like angels or as angels. So minadagdag na naman na anghel ng ating Panginoong Diyos. So yung mga kinuha ng ating Panginoong Diyos, nakita natin yung how God guided them till death, hanggang sa kamatayan nila. At ito na nga, since He is our God who is forever and ever, therefore He will guide us even unto our death. Bakit? Para ma-secure yung ating pagsama sa Kanya, sa Kanyang presence, sa kaharian ng Diyos. Para ma-secure yung ating eternal destiny, kung tawagin. Kasi kung hindi magabayan sa kamatayan, ang buhay natin, ang buhay ng tao, baka mamatay siya sa kamay ng kasalanan. Baka mamatay siya sa kamay ng masamang espiritu. So therefore, Satan will claim him. Saan i-claim ni Satanas ang kanya na namatay sa kanyang kamay, na namatay sa kasalanan? Doon niya i-claim yan sa impyerno. Doon kanya i-claim. Hindi dito sa lupa. Alam niya ng dyablo na ang physical sadya talagang babalik dyan sa alikabok. Minsan meron akong nakitang mausoleum doon sa pinaglibingan namin kahapon sa Tibongco Public Cemetery. May mausoleum doon na, alam niyo mausoleum, isang mayaman na pamilya na nakapagbili ng malaking lupa sa sementeryo at tinayuan nila ng building na parang kasing laki ng maybe parang maliit na bahay. Tiningnan ko sa loob, luag pa, pero may nakalibing na. Pagtingin ko sa level, dito may nakalibing mga 3. May mga picture nila. Doon pala sa itaas, meron doong maliliit na boxes. So that might be member of the family who passed away. Maybe they were cremated or they were compressed, yung bones nila. Pero sa tingin ko, kasi pagtingin ko sa mga pictures, mga bata pa yung mga mukha nandoon. Not so old. Digo, cremated ito. Kaya itong flesh natin, talagang ito, very matatawag nating temporal. Kaya yung kamatayan ng tao, napaka-importante yan sa mata ng Diyos. Kaya ang kamatayan ng saints, precious masyado yan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Halos makalimutan na ng Diyos yung naging buhay mo sa sanglibotang ito. Doon na siya nakapokus sa iyo, sa iyong kamatayan na saint ka, na sinless ka, handa ka. Doon na nakapokus yung kanyang concentration kasi alam ng Diyos, precious in the eyes of the Lord is the death of His saints kasi sila yung sasama sa Kanya forever and ever. Praise the Lord. Kaya napaka-importante. Kaya itong mga deaths na nangyari sa ating mga kapatiran, itong kamatayan na matatawag natin na nangyari sa kanila, mahalaga yan. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos, kami mga pastors, pag mayroong mga anak ng Diyos na medyo may sign of death na, hindi natin yan tinatantanan. Hindi natin yan iniiwanan. Makita naman ninyo, till last breath, nandyan kami, naggagabay, nandyan kami nagpipray, nandyan kami nagre-rebuke ng mga masamang espiritu, nandyan kami nagmo-monitor sa vision ang kanyang status. Because instruments lang kami ng Diyos para i-guide ang sino man hanggang sa kamatayan. Dahil yan ang pinakamahalaga na bahagi ng buhay ng tao. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 14:32. Praise the Lord. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous has hope in his death. You see? Ang wicked, minsan tingnan mo, masaya sila. Bakit? Ano yung gusto nilang gagawin dito na
Pag-aapi ng tao, magawa nila. Anong gusto nilang pagnanakaw na hindi naman kanila nanakawin nila? Anong gusto nilang patayin na tao na kapwa nila, pinapatay nila? Anong gustong babae kung lalaki man na gusto nilang makuha, kukunin nila? Kung ano naman yung babae na gusto nila yung lalaki dahil may kaya sila, mayaman sila, kukunin nila para consumption ng kanilang laman. Pero nakasabi dito, the wicked is driven away in his wickedness. Ang pinaka-highlight sa wicked, hindi yung kaligayahan niya na ikinaligaya niya sa mundong ito. That is not the so-called big issue sa buhay nila. Ang pinaka-biggest issue sa buhay nila when they shall be driven out from the presence of God. Yan ang pinakamalaking issue or matter sa buhay ng wicked, yung itakwil ka na sa Creator mo. Kaya nga, the Bible says, if any man live many years, tapos wicked siya, and he rejoice sa lahat ng kanyang buhay, sa kasalanan, sa kalayawan, lahat ng mga bagay na karumaldumal sa harapan ng Diyos na masarap gawin sa laman. But let him remember the days of darkness shall be many, and all that cometh is vanity. So yung wicked, hindi ka dapat mainggit sa kanilang naging buhay na masaya sa sanglibutan ito. Because that is not the so-called yung pinaka-matter sa buhay nila. That matter most yung ating eternity. Praise the Lord. Sa mga righteous naman, kung may mga paghihirap, may mga pagsubok, may mga tukso, pero nanindigan pa rin, hindi natin sila pwedeng sabihin, kawawa naman sila. Hindi nila na-fulfill yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, hindi nakaganti sa kaaway, inaapi, hanggang namatay na lang, tinatawanan na lang ng mga kaaway, inaapakan na lang, wala man lang nagawa na paghihiganti para lang sana makaganti sa kanyang kaaway. Kung ano-ano pang miserable na tingin ng mga ungodly sa mga righteous. Hindi yan ang highlight ng mga righteous. Ang highlight ng mga righteous, yung tinatawag na yung portion nila na forever sa Diyos. Yung eternal riches, yung eternal glory, yung eternal life. Yun, doon ang pinaka-important sa righteous. Praise the Lord. Kaya nga, the wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Tingnan mo, may pag-asa siya sa kanyang kamatayan. Kung kailan siya namatay, meron siyang maasam-asam na mas maigi pa na kalagayan ng kanyang katawan. Mayroon siyang inaasam-asam na mas mayaman pa na kayamanan na kanyang tatamuhin. Meron siyang inaasam-asam na mas maigi pa na dako na hindi mo makita sa sanglibutang ito because doon wala ng gabi. Alam mo, mayroong bansa dito sa mundo na pag may buwan na walang gabi doon. Alam mo yan? Yung Norway. Country yan na mayroong buwan doon na walang gabi, 24 hours. Kaya ang mga tao doon, wala na silang oras na ino-observe, anong oras matulog, anong oras magtrabaho. Doon kahit madaling araw, 3:00, nagtatrabaho mga tao. Kasi wala ng gabi. How can you imagine that? Pero doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, where we will spend our eternity, pag nagabayan tayo sa ating kamatayan. Now, paano tayo gabayan sa ating kamatayan? Habang buhay ka, yan yung paggabay ng Diyos sa iyo. Dalhin mo yan hanggang kamatayan. Hindi kay patay ka na, gagabayan ka pa. Wala nang gabay sa kamatayan. Wag nating i-misinterpret ito. Kundi ang sinabi dito, the righteous hath hope in his death. Sa kamatayan niya,
na righteous siya dahil nagabayan siya nung buhay pa siya at hanggang ikinamatay niya, hindi na siya umalis sa kanyang paging masunurin sa Diyos na nagabay sa kanya, meron siyang pag-asa. Meron siyang tinatanaw na parating sa buhay niya na napakalaking blessing sa buhay niya. Kaya darating man ang panahon, alam mo, ang doktor o ang tao, pag may nakaratay dyan sa banig at sickbed kung tawagin, yung nasa higaan na ng kanyang pagsakit at tawagin nating deathbed, no? Yung dyan na siya mamamatay. Pag hindi na humihinga ang tao, ano kaagad ang kanyang i-check? Di ba yung heartbeat? Gaganon kaagad yung leeg, meron ditong ugat na doon malakas ang pitik. Pag wala na yan, o kaya gagamitan ng stethoscope. Ganon. Pag wala na yung wala nang heartbeat, pwede na yan masabihin, confirm, dead na itong taong ito. So, darating ang panahon, itong puso natin, hihinto yan sa pag-tugtog. Pero, ganun pa man, pag righteous ka, huwag kang matakot. Bakit? Basahin natin. Psalm 73:26. Praise the Lord. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ayan. Yan yung ibig sabihin na may pag-asa ang righteous sa kanyang kamatayan. Kahit mag-fail na yung heart mo, hindi na yan magpitik, kumbaga pa. Kahit mag-fail na yung flesh mo, hindi na yan tatanggap ng pagkain because you are nearing to death. And yet, but your God is the strength of your heart. And this heart is no longer the heart of flesh. This heart, but may heart ba yung yung soul? May heart ba yung spirit? Meron, but not physical. Ano yun, Pastor? Yan yung tinatawag na meron kang emotion. Ha? Madadama mo yan. Alam mo ang tao, pag masaya, that is the emotion, ang heart kaagad ang mag-response sa kasayahan. Pag malungkot ang tao, ang heart kaagad. Minsan may mga taong sensitive ang puso. Huwag mo nga akong kwentuhan ng utang natin kasi yung heart ko, nadamdaman ko yung sakit. Balitaan mo lang ako ng mabuting balita para yung heart ko laging masaya. Emotion yan eh. Yung kaluluwa natin, mas sensitive yan. He has the emotion. Praise the Lord. Papalitan ng Diyos yung physical heart natin na darating ang panahon, hindi na yan magpitik. Papalitan yan ng eternal. And my portion forever. God will be the strength of your heart and your portion forever. See? Tingnan mo. Kahit magpaila yung flesh at saka heart, but still God is there. But life is still there. But emotion is still there. Existence is still there. Kaya ang pinaka-highlight ng mga righteous, yung kanyang kamatayan. Bakit? Kasi doon i-connect ng Diyos yung eternal benefits. Ang pinaka-saklap naman sa mga wicked, yung kanyang kamatayan din. Kasi doon na siya itatakwil ng ating Panginoong Diyos. Pagbalik ng kanyang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya minsan napapansin ko pag merong funeral service, parang napansin ko mas effective ang Word of God kaysa wala silang nakita. Lalo't na sa first family, mas effective ang Word of God at sa lahat na nakarinig. Bakit? Yung reality ng salita ng Diyos, nadadama nila.
yung reality ng salita ng Diyos, nakikita nila. Kaya, ang impact mas malakas. Pero tayong mga anak ng Diyos, huwag naman din tayong mag-asam-asam na everyday na lang merong funeral service. Huwag naman. Kasi nandito pa tayo sa mundo, gagamitin pa tayo ng Diyos. Meron pang length of time or years na binigay ang Diyos sa atin para magligtas ng mga kaluluwa. Importante ang salita ng Diyos. Always effective sa ating pagtanggap. Amen? Praise the Lord. So, ano pa ang dinescribe dito ni Paul sa kanyang discovery when he believed Jesus Christ? Anong mga revelations ng Diyos sa kanya by the Holy Spirit? Na sinalita ito ni Pablo. Basahin natin. 2 Timothy 4:18. Praise the Lord. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Yes. Habang nabubuhay ka pa sa sanglibutang ito, you must be delivered from every evil work. You are no longer captive, you are no longer worker, you are no longer servant of evil or of sin. Habang buhay ka pa, dapat delivered ka na dyan. Bakit? That is an equivalent of heavenly kingdom. Praise the Lord. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. This is how Paul received God's revelation pertaining eternal matters, pertaining eternal futures. Kaya sa buhay natin, kung wala tayo sa presensya ng Diyos, wala tayong makikitang eternal benefits. Kaya ang mga tao na malayo sa Diyos, puro na lang ang kanilang gagawin, puro na lang kasayahan sa buhay sa sanglibutang ito. Minsan naririnig ko, bata ba kami, hoy, tilawan na nato tanan nga mga malamian din sa kalibutan nga mga kailibgon kay hapit na maggira. Di natakahimo niya na. So, ang thinking ng mga tao na wala sa Diyos, puro lang kapakanan ng laman sa sanglibutang ito. As much as they can still breathing, they taste all the worldly pleasures. Pero sa atin, hindi. We eliminate all the evil. We eliminate all the sins so that we might be preserved. Itong tinatawag na heavenly kingdom. Praise the Lord. To whom be glory forever and ever. Ano pang mga wisdom ni Paul sa mga makalangit na bagay? Basahin natin. 2 Corinthians 4:16 hanggang 18. Praise the Lord. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yan. Bago si Pablo naging follower of our Lord Jesus Christ, he never had such kind of wisdom. Wala siyang ganito. Wala siyang idea. Ang kanya lang, ang highlight sa buhay ni Paul nung wala pa siya nag-serve kay Jesus, utusan siya ng higher authority para i-persecute ang mga Christians. Yun ang highlight sa buhay niya. Doon siya magaling. Doon siya nag-excel. Wala siyang eternal ideas. Wala siyang eternal blessings na idea. Wala. Pero nung nag-serve na siya sa ating Panginoong Hesukristo, yung revelation ng Diyos sa Kanya, heavenly wisdom, heavenly understanding,
eternal matters. Na ano yan ni Paul? Naintindihan niya, sinasabi niya, naunawaan niya. Kaya si Paul, kita mo naman yung transformation ng buhay niya. From earthly to heavenly. From ungodliness to godliness. Grabe. Kaya tayo mga anak ng Diyos, binago naman lang yung buhay natin ng Diyos. Niligtas naman lang tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasamaan para ma-preserve tayo sa heavenly kingdom. Appreciate that status. Keep it until death. I-appreciate mo yan. Mahalin mo yan. Praise the Lord. Alagaan mo yan. Kasi ikaw na ang kung sa sanglibutan pa, ikaw na ang pinakaswerte na nilalang ng Diyos. Ikaw na ang pinaka-blessed. Kung gamitan natin ng biblical term, ikaw na ang pinaka-blessed na tao. Kung gamitan natin ng earthly term, ikaw na ang pinaka-swerte or pinaka-lucky na tao. Kaya, ganun po, napaka-sarap na tayong lahat, meron tayong pananaw beyond the life that here. At ang nagmamatter dyan, you must be righteous. Wala na yung wickedness natin. Righteous ka talaga. So, sino yung nagsabi na kahit mamatay siya, hindi siya mabahala dahil gaganansya pa siya? Basahin natin. Philippians 1:21. Praise the Lord. For to me to live is Christ, and to die is gain. Tingnan mo, saan ka makakita niyan? Merong certainty, merong direction, merong maliwanag na opinion. Para sa akin, habang nabubuhay ay kay Kristo. At kung sakaling mamatay, pakinabang. Wala nang ano dyan, wala nang extras dyan na ano. All in na yan. Pag nabuhay ka para kay Kristo, naging servant of Christ ka, naging believer of Christ ka, naging obedient of Christ ka, para sa iyo kung sakaling mamatay ka man, pakinabang. Gain. Praise the Lord. Gain. Hindi kataluhan. Gain talaga. Another na naman na in-explain ni Paul, bakit gain? Basa 2 Corinthians 5:1. Praise the Lord. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Yan. See, magkakaroon tayo ng tinatawag na, minsan nakita mo yung J.S. Quezano sa Ilustre. O J.S. Quezano ba yan sa Ilustre? Maliit pa yan noon. Nung nasunog, naging dambuhala. Yung NCCC, maliit pa yan noon. Diyan pa kami lagi nag-grocery kasi matina kami. Nung nasunog, naku, hanggang ngayon hindi pa natapos sa laki ng improvement. Ganon din sa buhay natin. Masyadong fragile yung ating katawang panglupa. Don't worry. Papalitan niya ng Diyos. Made by hands, incorruptible. Hindi na yan mabubulok. Sabi dito, for we know that if our earthly house, ito yung katawan natin, of this tabernacle were dissolved. Pag sinabing dissolved, agnas, turn to ashes, or turn to dust, dissolve ka na. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in heavens. Praise the Lord. Bakit hindi made with hands? It is from the mouth of God, the breath of life. Ang made of hands lang yung ating physical. Pero yung inner man came from God itself. He breathed it into the nostrils. Gawa yan ng Diyos. Hindi yan. That is eternal. That is forever. Kaya,
Habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, we need the Word of God dahil ito yung magbibigay sa atin ng kasakdalan sa buhay natin at dadalhin na natin yan hanggang sa katapusan. Basahin natin yan. Psalm 73:24. Praise the Lord. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Yes. I-guide tayo niya sa kanyang salita, sa kanyang counsel. Pagkatapos niyan, ilang saglit lang, tatanggapin ka na doon sa kanyang kaluwalhatian. Hindi katulad sa wicked, they shall be driven away. Say, samantalang ang mga righteous, being guided by the counsel of God, you will be accepted. You will be received to glory forever and ever. Alam mo, habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, God will never stop feeding us by His precious words. Praise the Lord. Hindi tayo tantanan, hindi tayo hintuan sa salita ng Diyos. Basahin natin, Psalms 58:11. Isaiah 58 verse 11. Praise the Lord. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Yes, i-guide ka ng Diyos continually. Isasatisfy yung kaluluwa mo kahit sa katuyuan. Gagawin niyang taba ang iyong mga buto. Katulad sa isang watered garden. Katulad sa spring of water na hindi magpakailan pa man magpi-fail. Kaya nga sabi, lagi lumalabas sa bibig ko, preaching ko, the most establishment and the most important establishment is the house of God, wherein His words will flow. Dito tayo makinabang sa salita ng Diyos para itong fountain of water that fail not. Hindi ito mauubos. Dito natin mabe-benefit yung satisfaction ng ating kaluluwa. Dito natin mabe-benefit yung unending strength na gagamitin natin to endure till death. Kasi ang kamatayan, importante yan sa mata ng Diyos. Precious in the sight of God is the death of His saints. Praise the Lord. At saka yung Word of God, ay daming i-reveal ito. Tingnan mo si Paul. Look at Paul. Who was Paul? Ano lang alam ni Paul noon? Magaling siya sa sanglibutan. Magaling siya sa lahat ng karunungan sa sanglibutang ito. But after he met Christ, sabi niya, basura lang pala yun. Sabi niya, dumi lang pala yun. Dung, sabi niya, wala palang sinabi yan. That is why I forsook all of them that I may win Christ. Dito ako kay Kristo pupunta. Sapagkat to die is gain. Dito ako pupunta. I shall be having a body which not made with hands. Dito ako. Ang daming masasabi ni Paul sa revelation ng Diyos. At yung mga bagay na parating, some of them were spoken by Paul. Praise the Lord. Basahin pa natin si Jesus Christ mismo. Basahin natin John 16:13. Praise the Lord. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. See? Hindi lang niya sasabihin yung future ng mundo. Hindi lang niya sasabihin ano ang future ng mundo. Hindi lang yan. Sasabihin niya ang future ng eternal matters. Sasabihin niya ang future ng righteous. Sasabihin din niya ang future ng wicked. Lahat ng mga things to come, sasabihin niya. All matters pertaining to come, things to come, sasabihin niya. Sa righteous, sasabihin niya. Sa wicked, sasabihin niya. Lahat yan, sinasabi yan ng ating Panginoong Kristo
the Spirit of Truth kung tawagin. Kaya, ngayon sa buhay natin, we are not just living on earthly things. After that, tapos na. We are over or done. No. Ang buhay natin sa sanglibutang ito, it is just first chapter. First chapter pa lang yan. And that first chapter, comparing to the second chapter or final chapter, that is so quick moment of our existence. The most lasting and eternal and forever, the second chapter. Kaya nga yung second death that is eternal. The second appearance without sin unto salvation. Yun yung pinaka-importante. Praise the Lord. Last verses. 1 Corinthians 15:18 hanggang 19. Praise the Lord. Then they also which are asleep, fallen asleep in Christ, are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Yes. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, bakit si Pastor man lagi namatay? Lord Jesus, bakit man lagi yung mga disciples mo namatay? Lord Jesus, bakit yung mga holy people mo namatay man lagi? Meaning to say, Lord, shall I not also escape from death? Yes. Maliwanag yan. They also which are fallen asleep in Christ, are perished. Wala na rin sila. Bakit? Yung buhay natin sa sanglibutang ito, that is the quickest moment of our existence. Huwag tayong tumingin dyan kasi yan lang yung pinakamaikli na ating existence. Ang pinaka-lasting, important, permanent, the second chapter of our life. The life after here. Kaya yung sinabi dito, huwag ka lang tumingin sa buhay lang na ito. Kasi pag yan ang tiningnan mo, you are the most miserable of all people of the world. Bakit? You grab the quickest moment of your being, but you didn't grab the lasting, eternal benefits of your being. So, nag-get na yan ninyo. Praise the Lord. Maliwanag masyado yan. Kaya kung hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Kristo at nilinis sa kanyang banal na dugo at ginabayan para wag na tayong madungisan, hindi natin makomprehend ito. Ang tingin lang natin sa Bible para lang basura. Mas importante pa yung ibang libro, mas importante pa yung ibang mga authors dyan ng mga tao na ating laging ina-appreciate. Ang tingin na lang natin sa Bible para na lang old book, storybook na hindi na kailangan basahin. No, this is different. This is living. This is God Himself. This is the truth that will give you enlightenment. The most high technology, the highest level of intellectuality or wisdom or knowledge. Ito yung Bible, Word of God. Praise the Lord. Kung baga pa, kung gaano kalayo ang langit mula sa lupa, ganon din kalayo ang pag-iisip ng Diyos at pag-iisip natin. Ito na ang Bible. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na wag lang tayo tumingin dito sa mundong ito. Hindi kay nagka-problema ka lang dito, malungkot ka na, parang gusto ko na magpakamatay. Ano ka? Nagkaroon ka lang ng pagsubok sa buhay, gusto ka nang magpakamatay, ano ka? Problemahin mo, unahin natin yung kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Yun ang pinaka-ano natin, concern sa ating being. Hindi yung mga temporary lang dito sa sanglibutang ito. Anong sabi ni Jesus? Huwag na kayo mag-isip bukas. Kung ano yung ngayon, okay na yan. Kasi ang bukas, siya na yung mag-iisip sa sarili niya. Sino yung bukas? Ang Diyos. Praise the Lord.
Oo. Kaya ang lagi nating isipin yung eternal matters. Kaya, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Minsan, some people does not want to listen or hear about death. No? Ayaw nila. Pastor, ay sa istoryana ha? Kay, di sa kuwana. Pastor, ay sa lagig mention na ba niya? Muana ba dahin sa lamisa? Tok-tok dayon. Wa may understanding. Wa may wisdom. Wa man sila kabalo sana. Pero kung kita nga nasayod na sa pulong sa Diyos, wow, praise the Lord. That is the most important part of our faith and obedience to God, yung ating kamatayan. Kasi dyan ang finality. Yan yung precious masyado sa harapan ng Diyos. Amen? Sila yung mare-resurrect unto life everlasting. Sila yung dadalhin sa kanyang kaharian. Kaya kahapon wala na ako narinig na minatay na mag-iyak sa libing. Na-comfort na sila eh. Doon sa preaching, nag-preach ako doon sa sementeryo mismo. Sinabi ko sa kanila, huwag niyong iyakan ito dahil kawawa siya. Iiyak man kayo mamaya dahil ma-miss niyo siya. That's normal. Pero kung mag-iyak kayo na magminatay, makita mo sa mga video yung mga taong walang word of God. Kung mag-iyak sa mga patay, akala mo talagang wala na talagang. Hindi. Tulog lang yan sila. Gusto mo silang makita, sumunod ka kay Kristo. Praise the Lord. Pero wag kang mag-expect kung ikaw husband, makita mo siya doon kung magsunod ka. Huwag kang mag-expect, misis mo pa rin siya. Ikaw naman din, misis. Pag nauna yung husband mo, huwag mo isipin na pagkita nyo doon sa resurrection, mister mo pa rin siya. Wala na yan. Dito lang yan sa mundo. So, therefore, anong conclusion? Habang nandito pa tayo sa mundo, magmahalan tayo sa isa't isa. Ikaw, husband, mahalin mo ng husto si misis. Ikaw, misis, mahalin mo husto si mister. Dito lang yan eh. At lalot na sumunod tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. So, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos na pinapakita niya sa atin what is lasting, what is eternal. Amen? Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Sidalangin po ang bawat isa.